Dakpin sila at patayin! Masusunod, pinuno! Traitor ka talaga? Wala kang isang salita! Matalino ka, Arlina, pero tanga ka rin. Tingin mo ba makakatakas ka kapag nakuha ko ang gusto ko? Baka nakakalimutan mong nasa akin pa rin ang kampilan. Ano naman ang kayang gawin ng kampilan mo sa aming matatandang uri ng aswang? Story time. Ako ulit si Arlina, ang albularyo ang nagmana ng bertud, libreta at kampilan ni Lolo Astong. Gusto kong ipagpatuloy ang kwentong pakikipaglaban ko sa aswang. Matapos ko kasing makabisado ang lahat ng orasyon sa libreta, ay sinanay ko naman ang sarili ko sa pakikipaglaban. Tumira ako sa gubat ng walang kahit anong dala, kundi ang mga damit ko lang. Nagtayo ako ng maliit na barong-barong doon at natutong mga aso para mabuhay. Kasama sa pagsasanay ko, ang pakikipaglaban sa mabangis na hayop na hinuhuli ko. Pinatalas ko rin sa dilim ang paningin ko para kahit na mapanganib ang lugar na tinitiran ko ay magagawa ko pa rin makalaban kahit napakadilim ng paligid ko. Nawala ng takot sa dibdib ko simula nang malampasan ko ang mga pagsubok ng bertud. Pero kahit nakabisado ko na ang mga orasyon ay hindi pa rin ako pwedeng makampante. Hindi ko pwedeng maliitin ang kakayahan ng mga kalaban kong aswang. Ayoko magpadalos-dalos dahil kapag namatay ako ay wala nang magpapatuloy pa sa mga gawain ni Lolo Astong. Kaya mahalaga ang buhay ko para sa mga kababayan ko noon ang maasa sa akin. Kaya hindi ako pwede magpabaya. Habang nakatira ako sa gubat, ay dito ko unti-unting nadiskubre ang mga kakayahan ng bertud. Nalaman ko ring umiinit ang bertud kapag may panganib dahil ilang beses na itong nangyari sa akin. Tama nga ang sabi ni Lolo Astong, ang mismong bertud ang magtuturo sa akin kung paano ito mapapagana. Arlina! Nasaan ka bang bata ka? Aling Ising, narito po ako. May huli ako malaking baboy ramo. Aba, mukha ka na talagang taong gubat. Tinan mo nga yung itsura mo. Paano ka pa makakapag-asawa niyan? Ito namang si Aling Ising oh. Pag-aasawa pa ba ang aatupagin ko? Yung mga kalaban kong aswang ayaw pa rin akong tigilan. Si Aling Ising lang nito ang tanging dumadalaw lang sa akin sa gubat. Nakiusap kasi ako sa kanya na huwag ipagsabi sa mga kabaryo namin ang kinaroroonan ko. Ayoko kasing mabala sa pagsasanay na ginagawa ko. Gusto kong kapag humarap na ako sa kanila ay kaya ko namang gamot at makipaglaban sa lahat ng uri ng halimaw at elemento. Arlina, lalong nagiging agresibo ang mga aswang. Akala kasi nila ay wala ka na sa bayan natin. Kaya kabilaan ang nangyayaring aswangan at patayan doon. Madalas ay may nakikita rin akong umaaligid sa bahay mo. Hindi lang makalapit dahil sa mga proteksyong inilagay mo doon. Mga hayop talaga ang mga aswang na yan. Ayaw akong tantanan. Hindi bale, Aling Ising. Bibigyan kita ng asin para pantaboy sa mga aswang na yon. Pagsabihan mo rin ng mga kababayan natin na huwag munang lalabas sa gabi. Marami-raming asin po ito. Ipamudmud mo po sa mga kabaryo natin. Marami rin naman kaming asin, Arlina. Halos lahat nga ng bahay nagsasaboy ng asin at bawang sa paligid nila para pantaboy sa aswang. Ang kailangan naman ay taong makakatalo sa mga aswang na yon. Wala na kasi silang kinatatakutan. Kaya nagsisilabasan na naman sila. Hindi po ito pangkaraniwang asin lang, Aling Ising. Ang mga asin na to ay inorasyonan ko kaya mabisa po itong pantaboy sa mga aswang. Isabit nyo lang sa pinto para hindi makalapit ang mga aswang sa bahay nyo. Ganun ba? Abay akin na at ilalagay ko rito sa bag ko. Baka makalimutan ko pa pag uwi ko. Kailan ka ba kasi uuwi sa atin? Hindi na muna ako uuwi, Aling Ising. Ako mismo ang hahanap sa kuta ng mga aswang na yan. Huwag kayong mag-alala, pagbabayarin ko silang lahat sa mga atraso nila sa bayan natin. Hindi na madadagdagan pa mga pambibiktima nila. Itaganin nyo yan sa bato. Hindi lang naman pagsasanay ang ginagawa ko sa gubat. Ginagalugad ko ang lawak nito at dito ko nalaman na hindi lang isang grupo ng mga aswang ang namumuga dito. Sa kanlurang bahagi kasi nito ay namumugad ang mga awok. Tahimik lang ang mga to. Nag-aalaga ng mga hayop para gawing pagkain. Hindi ko na sila ginambala pa dahil hindi naman sila ang kalaban namin ni Lolo Astong. Sa hilagang bahagi naman ng gubat na to, natagpuan ko ang pugad ng mga matatandang lahi ng aswang. Malalakas ang uri nila, lalo na ang kanilang pinuno. Bukod kasi sa dugong aswang nito, ay nagtataglay din to ng isang malakas na agimat at aral mula sa kaliwang grupo. Hindi ko nga alam kung bakit pati bertud ni Lolo Astong ay pinag-iinteresan pa niya. Malapit sa kuta nila ako nagtayo ng barong-barong para mapag-aralan ko ang mga kilos nila.
Inorasyonan ko lang ang paligid ng barong-barong ko para hindi nila maramdaman ang malakas na presensya ng kapangyarihan ko. Hindi ko sila kagad sinugod dahil mas pinagana ko ang utak kaysa sa emosyon ko. Kung lulusob kasi ako na hindi handa ay tiyak na matatalo ko. Lalo na't malakas din ang pinuno nila. Pero ngayong napapalabas ko ng ibang kakayahan ng bertud ay handa na akong harapin sila. Ang kailangan ko lang ay pakainin ng orasyon at palakasin pa ang bertud ko para kaya kong tapatan ng kapangyarihan ng pinuno nila. Nang handa na ako para labanan sila ay saka naman sila biglang sumulpot sa pinagtataguan ko. Pinalibutan nila ang barong-barong ko nito pero hindi sila makalapit dahil nababalot nga to ng orasyon. Arlina! Lumabas ka dyan at harapin mo kami! Istorbo ka sa pagtulog ko. Bakit hindi ikaw ang pumasok dito para makapag-usap tayong animal ka? Napakatapang mong babae ka! Ang liit-liit mo naman! Ulol! Walang malaking nakakapuwing. Tandaan mo yan. Ano bang sadya nyo? Bertud na naman? Hindi ko ibibigay sa inyo ang bertud. Kaya umalis na kayo. Wala kang karapatang palisin kami! Hindi mo ba alam na balwarte namin ang gubat na to? Balwarte pala ninyo. Pero bakit parang ngayon nyo lang nalaman na nandito ako nakatira? Kundi ba naman kayo sandamakmak na mga tanga? Lalabas ka ba dyan? O gusto mo pa may mangyaring hindi maganda dito sa matandang kaibigan mo? Arlina! Anak! Papapatawarin mo ko! Aling Ising? Napilitan akong lumabas sa barong-barong nang marinig ko si Aling Ising. Paglabas ko ay nakita kong katabi niya ang isang aswang at umiiyak siya. Ano, Arlina? Matapang ka pa rin ba? Pesting yawa ka? Tayo ang magtuos. Huwag kang duwag na nagtatago sa likod ng matandang babae. Pakawalan mo si Aling Ising at lumaban ka ng patas. Inilabas ko ang kampilan kaya napatras sa mga aswang na nakapalibot sa kubo ko. Ramdam nila ang malakas na enerhiya mula sa kampilan at nasisilaw din sila sa pagkislap nito. Duwag talaga ang pinuno niyo, ano? Bakit hindi siya mismo ang pumunta rito kung gusto talaga niya akong patayin? Minamaliit ba niya ang kakayahan ko? Kaya puro pipitsuging aswang ang pinapadala niya rito? Mayabang ka talaga porque hawak mo ang kampilan! Eto ba? Kung kayo lang ang kalaban ko, kahit hindi ko gamitin ang kampilan, kayang-kaya ko kayong durugin sa mga kamay ko. Itinusok ko sa lupa ang kampilan bago hinarap ang mga aswang na to. Naglakad ako palabas sa ginawa kong bakod o yung proteksyong nakapalibot sa kubo ko. Pagkalabas ko ay napangisi ang mga aswang na to. Hindi ko akalaing utu-utu ka pala! Sige, dakpin niyo ang babae nga at iharap kay pinuno! Lumapit ang mga aswang sa akin at sinubukang hulihin ako. Pero bago pa man nila ako mahawakan ay mabilis ko silang sinapak sa muka. Nagulat sila sa ginawa ko dahil sa liit ko ay nagawa kong pabagsakin ng isa sa kanila. Aling Ising, takbo na! Pumasok na po kayo sa loob ng kubo. Hindi ka nila masasaktan doon. Bilisan mo na po, Aling Ising. Arlina! Tama na! Huwag ka nang lumaban pa sa kanila! Aling Ising? Ano ka ba naman? Paano po kita maliligtas kung hindi ako lalaban? Kaya sige na po, pumasok na kayo sa kubo. Napayuko si Aling Ising at nakita kong napaiyak siya. Nagtataka ako sa kinikilos niya. Lalo na hindi naman siya hinahawakan ng aswang o pinipigilan ng mga to. Pero hindi siya lumalapit sa akin at hindi rin siya tumakbo papasok sa loob ng kubo. Hanggang sa humalakak ng malakas ang aswang na katabi niya at tumawa na rin ang iba pang mga aswang na kasama nila. Hindi ka rin talaga nag-iisip, Arlina. Tingin mo paano kami nakarating sa kubo mo? Hindi ba marami kang pangontrang nilagay para hindi namin matunto ng bahay mo? Tingin mo, sino ang nagtraidor sa'yo? Natigilan ako sa sinabi ng aswang. Ito rin kasi talaga ang tanong sa isip ko ng mga oras na to. Napatingin ako kay Aling Ising na nakayuko pa rin at tahimik na umiiyak. Aling Ising, bakit po? Bakit mo itinuro sa kanila ang bahay ko? Patawarin mo ako, Arlina! Ayokong gawin to pero napilitan lang ako. Hawak nila ang buhay ng apo ko, Arlina. Patawarin mo ko. Hindi ko talaga gustong traidorin ka pero nahawa ko sa apo ko. Tinakot nila akong papatayin ng bata kapag hindi ko sila dinala sa bahay mo. Ganun po ba? Ayos lang, Aling Ising. Naiintindihan ko kayo. Mga peste talaga mga aswang na yan. Tama na ang drama! Ibigay mo na sa amin ang bertud at libreta! Ano ako? Tanga? Ibalik nyo ang bata bago ko ibigay ang gusto nyo. Wala ka sa posisyon para pagsabihan kami! Kung hindi mo ibibigay ang bertud at libreta, mamamatay ang bata! Oras na patayin nyo ang bata, papatayin ko rin kayo.
Magpatayan tayo. Pero titiyakin kong bago ako mamatay, uubusin ko muna kayo. Kung ganon, pasensahan tayo, Arlina. Sige, hulihin niyo ang babaeng yan at dalhin kay Pinuno! Teka lang, ang usapan ay walang mamamatay sa amin. Kukunin nyo lang kay Arlina ang Bertud tapos makakawalan nyo na kami pati ang apo ko. Sabay-sabay kayong mamamatay, tanda! Sumugod muli ang mga aswang sa akin, kaya nakipaglaban ako. Maliksi ang kilos ng mga to pero mas mabilis at mas maliksi ako sa kanila. Dumampot ako ng kahoy at yun ang ginamit kong sandata laban sa kanila. Bawat wasiwas at pagpalo ko sa kanila ay sinasabayan ko ng pagbulong. Hanggang isang aswang ang napalo ko ng malakas sa tuhod. Napaluhod siya sa lakas ng pagkakapalo ko. Nang maabot ko ang ulo nito ay mabilis at malakas kong pinihit patalikod to. Bumulagta sa lupa ang aswang na wala ng buhay. Natigilan na mga kasama nitong aswang at nagbulungan ng mga to. Hindi nila akalain na ang Arlina na payat, maliit at duwag noon ay kaya nang makipagsabayan sa kanila ngayon. Malakas na siya! Hindi na natin siya kaya! Ano? Naniniwala na ba kayong kaya kong ubusin lahat kahit hindi ako gumamit ng kampilan? Paano? Mga pipitsugin lang naman kayo. Kapag hindi kami nakabalik, ay tiyak na papatay ng kasama namin ang bata. Kaya tigilan mo na ang paglaban, Arlina! Sumama ka na lang ng matiwasay o ibigay mo ang Bertud at libreta ngayon na! Hindi kayo ang dapat masunod dito, kundi ako. Sabihin nyo to sa amo nyo. Huwag niyang sasaktan ng bata. Ihahanda ko lang ang Bertud at huhukayin ko pang libreta sa pinagtaguan ko nun. Pupunta ako sa kampo nyo para ibigay ang gusto niya. Pero oras na mamatay ang bata, hindi na nyo makukuha sa akin ang Bertud at gagamitin ko ang kampilan ko para ubusin kayong lahat. Walang nagawa ang mga aswang kundi ang umalis at para sabihin sa pinuno nila ang pinapasabi ko. Naiwan naman si Aling Ising na iyak ng iyak. Arlina, patawarin mo ko. Aling Ising, tama na po. Naiintindihan ko naman po kayo. Lalo na dahil apo niyo po ang nasa panganib. Huwag na po kayong umiyak kasi naiiyak na rin po ako eh. Pero paano na? Bubuhayin ba nila tayo kahit maibigay mo ang Bertud sa kanila? Shh! Pumasok na po tayo sa kubo, Aling Ising. Ihahanda ko lang po ang kailangan nila. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko lahat para mailigtas ang apo niyo. Binuksan ko ang maliit na baul nito at kinuha rito ang mga agimat na pinanday ko. Noong buhay kasi si Lolo Astong ay nagpapanday siya ng mga metal para gawing agimat. Siya mismo ang gumagawa ng mga yon at madalas ko siyang panoorin noon. Kinuha ko ang agimat na nakaragahan ko ng orasyon at ibinigay ito kay Aling Ising. Protection lang sa panganib at sa masasamang nilalang ang agimat na to. Aling Ising, habang suot niyo ang agimat na to, ay hindi kayo malalapitan ng mga aswang. Huwag po niyong iwawala yan. Salamat, Arlina. Kahit inraidor kita, gusto mo pa rin akong tulungan. Alam ko naman pong inipit lang kayo, kaya ninyo nagawa yun. Sa ngayon po, ang kailangan nating gawin ay maghanda para bukas. Matapos to, kinuha ko ang puting bato na napulot ko sa ilog. Ang ganda kasi ng batong to, kaya naakit akong kunin at itago to. Hindi ko alam na magagamit ko pala to. Pinakintab ko ang bato at kiniskis to hanggang sa magkorting maliit na bilog na kasing laki lang ng holen to. Inukitan ko to ng maliliit na letra gamit ng matalas na metal. Magdamag akong gising at magdamag kong inoorasyonan ng batong to. Pagsapit na madaling araw ay bumaba ako sa silong para hukayin ang ibinaon kong libreta. Nang makuha ko na to ay ibinalot ko to sa pulang panyo kasama na ang pinakintab kong puting bato. Nang makapaghanda na ako ay ginising ko na si Aling Ising. Kailangan naming maglakbay habang hindi pa tirik ang araw. Arlina, ibibigay mo ba talaga sa kanila ang Bertud? Hindi ako kasing tanga nila, Aling Ising. Sana lang ay mabawi muna natin ang apo nyo bago nila mabuko na peke ang ibibigay kong Bertud. Walang kapangyarihan ng puting bato dahil ordinaryong bato lang to. Inorasyonan ko lang to ng paulit-ulit para mabalo to ng enerhiyang nagmumula sa tunay kong Bertud. Alam kong delikado ang gagawin kong to pero ito lang ang naiisip kong paraan para mailigtas ang apo ni Aling Ising. Bago kami nagsimulang maglakbay ay umusal ako ng orasyong poprotekta sa amin ni Aling Ising. Binulungan ko rin siya ng orasyon bago ko hinipan ng kanyang ulo. Sa ganitong paraan kasi ay hindi siya basta-basta malalapitan ng mga aswang. Saktong pagtirik ng araw ay nasa kampo na kami ng mga aswang nito. Ramdam na ramdam ko ang malakas at negatibong enerhiyang bumabalot sa lugar nila. Nasa likod ko si Aling Ising nito habang ako naman ay taas noong nakatingin sa mga bahay na nasa harapan namin.
Nandito na ako! Nakikita ko nga. Lumabas ang isang matandang lalaki na mahaba ang puting buhok. Malaki ang pangangatawan nito kahit nakulubot na ang mga balat. May mga tatuto sa katawan na para bang isang mandirigmang nagmula sa isang tribo. Marami rin tong mga kwintas na may naglalakihang palawit. Tingin ko ay agimat ang mga to. Ramdam ko rin ang malakas na enerhiyang bumabalot sa kanya. Pero imbis na matakot ako, ay mas tinatagan ko pa ang loob ko. 3 di pa lang ang layo namin sa isa't isa. Nakatingin siya sa akin na para bang nang-iinsulto. Kaya tinitigan ko rin siya habang nakangisi akong nakakaloko. Ikaw pala ang pinuno ng mga aswang? Mukha ka namang malakas. Pero bakit nagtatago ka sa mga mahihina mong utusan? Duwag ka ba? Ikaw pala si Arlina. Ang babaeng napakaliit pero sinasabi nilang matapang. Matapang din naman ang lolo mo noon. Pero ano ang nangyari sa kanya? Napatay ko siya. Kaya sigurado akong mapapatay din kita. Nagpapatawa ka ba? Hindi mo napatay ang lolo ko. Napuruhan ka niya ng malakas na orasyon. Kaya nang hina siya at namatay. Huwag kang nangangarap ng gising. Dahil duwag ka. Talaga palang matalas ang tabas ng dila mo. Minamaliit mo ako sa sariling teritoryo ko. Tandaan mo, hawak ko ang buhay mo. Tama na ang satsat. Nandito ako para bawiin ang bata. Ayaw ko makipagplastikan sa iyong halimaw ka. Ilalabas ko lang ang bata kapag nilabas mo muna ang bertud at libreta. Dinukot ko nito sa bulsa ko ang libreta, pati na ang batong nakabalot sa pulang panyo, bago ko pinakita sa kanya. Napangisi ang pinuno nila bago tinawag ang mga kasama nito. Inilabas nila ang bata na apo ni Lola Ising. Umiiyak to habang tinatawag ang lola niya. Ang apo ko! Diyos ko po! Iligtas niyo ang apo ko! Aling Ising, maghanda na po kayo. Kapag nakuha niyo na ang bata, lumayo na po kayo rito. Hindi nila kayo masasaktan habang suot niyo ang agimat na binigay ko. Paano, Carlina? Ako na po ang bahala rito. Kunin niyo ang bertud at libreta sa babaeng yan. Nagsilapit sa akin ang mga kalalakihan na may malalaki ring pangangatawan. Nasaan yung tao sila nito? Kaya hindi ko matukoy kung sila ba yung mga aswang na nakaharap ko kagabi. Bago pa man sila makalapit, ay inilabas ko na ang kampilan. Kaya nagsiatrasan silang lahat. Itinaas ko to habang diretsong nakatingin sa mga mata ng pinuno nila. Wala akong tiwala sa pagmumukha mo. Kaya ibigay mo muna sa akin ang bata. O kaya kaliwaan tayo. Tama nga sila. Matalino ka. Pero hindi ikaw ang masusunod dito. Ibigay mo muna ang bertud at libreta. Kung hindi, papatayin ko ang batang to. Ikaw nang nagsabi. Matalino ako. Kaya alam kong papatayin mo rin kami. Kaya bakit ako susunod sa sinasabi mo? Gusto mo ng bertud at libreta, hindi ba? Magkaliwaan tayo. O kung ayaw mo, magpatayan na lang tayong lahat. Pero sisiguruhin kong hindi mo pakikinabangan ng mga to. Lintik na. Sige na. Dalhin ang bata sa kanya at kunin niyo ang bertud pati na ang libreta. 5 aswang ang sabay-sabay na naglakad palapit sa akin. Kaya pinilit kong tumawa ng malakas. Natigilan sila habang nagtatakang nakatingin sa akin. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Kayo ang siraulo, mga duwag. Talagang 5 kayong magdadala ng bata sa akin? Isang maliit na babae? Katatakutan pa nyo? Mga inutil! Pinulo, hindi ko kaya ang tabas ng gilan ng babaeng to. Papatayin ko na yan. Wag, kumalma ka. Mas mahalaga ang bertud at libreta kaya huminahon muna kayo. Isa lang ang lalapit sa kanya. Muli kong sinuksok ang kampilan sa taguan nito na nakasabit sa bewang ko. Lumapit ang isang aswang at inibot sa akin ng bata. Kasabay din ito ang pagbibigay ko ng bertud at libreta. Mabilis na niyakap ni Aling Ising ang apo niya habang pareho sila nag-iiyakan. Aling Ising, takbo na! Umalis na kayo rito! Humakbang ako pa atras habang pinakikiramdaman ko ang galaw ng mga kalaban ko. Nakita akong binuklat ng pinuno ang panyo at abot-abot ang kaba ko habang ginagawa niya to. Nang makita nito ang bato pati ang libreta, ay tumawa to ng napakalakas. Sa wakas, nasa akin ng bertud at libreta. Hastong! Pinahirapan mo ako noon. Pero ngayon, hawak ko ng bertud mo! Hindi ako makapaniwala habang nakatingin sa pinuno nila. Hindi ako nagkamali na madali lang tong utuin. Napaniwala ko siya sa batong inorasyonan ko lang. Aling Ising, sige na! Umalis na tayo rito! Nagsimula akong humakbang palayo dahil kailangan kong mailayo kagad ang maglola sa lugar na to. Kailangan ko munang matiyak ang kaligtasan nila
at saka ako babalik para bawiin ang libreta. Pero hindi pa man kami nakakalayo ay narinig kong muli ang malakas na sigaw ng pinuno nila. Dakpin sila at patayin! Masusunod, pinuno! Traitor ka talaga? Wala kang isang salita! Matalino ka, Arlina, pero tanga ka rin. Tingin mo ba makakatakas ka kapag nakuha ko ang gusto ko? Baka nakakalimutan mong nasa akin pa rin ang kampilan. Ano naman ang kayang gawin ng kampilan mo sa aming matatandang uri ng aswang? Hinugot ko ang kampilan bago itinusok sa mga aswang to. Nagsipag-atrasan ng iba pero ang iba'y ngumisi lang sa akin. Diyos ko! Iligtas mo po kami! Patnubayan niyo po si Arlina! Aling Ising, takbo na! Hindi ko na nakita pang tumakbo si Aling Ising. Hinarap ko na ang mga kalaban na sumugod sa akin. Winasiwas ko ang kampilan sa kanila. Tinamaan ko ang isa sa kanila at agad na nasunog ang katawan nito. Kaya umatras ang iba pang mga sumugod sa akin. Pagkatapos nito, nagpakawala ako ng tigalpo. Kaya natumba ang ibang mga aswang pero mas marami pa rin ang nakatayo. Dito ko lang nalaman na hindi mga ordinaryong aswang ang alipores ang pinuno nila. Malalakas din na uri ng aswang ang mga to. Kaya binabaliwala lang nila ang tigalpong binato ko. Huwag ka nang magpagod pa, Arlina. Wala na sa'yo ang bertud at libreta kaya wala kang laban sa amin. Sumuko ka na lang! Masyado mo naman akong minamaliit. Nasa iyo man ang libreta, pero memoryado ko na ang lahat ng laman yan. Kaya huwag kang papakasiguro. Hinawakan ko ng dalawang kamay ang kampilan at itinusok to sa lupa. Umusal ako ng orasyon para palakasin ang bisa nito. Dahil sa ginawa ko ay naggalit ang mga aswang na bigla ako na magpalit anyo sila kahit natirik pa ang araw. Paanong nangyari? Hindi kami ordinaryong aswang, Arlina. Ang mga pinadala ko sa'yo ay puro ordinaryong aswang lang para makampante ka. Ngayon, masdan mo kung ano talaga ang lahi namin! Nagpalit sa anyong aswang ang lahat na nandito. Naglalakihan ang mga katawan nila. Nangingintab ang makapal nilang balat habang ang mamatay ng lilisik na nakatingin sa akin. Hindi basta-basta ang uri nila. Sila ang mga tinatawag na gabunan. Pero imbis na matakot ako, ay ngumisi lang ako sa kanila. Mabuti na lang dahil handa rin ako nito. Nakapagdebosyon na ako habang nakatira sa gubat at nakapag-ayuno na rin. Nagiinit ang braso ko nito kung saan naroon ang bertud. Hinawakan ko to at umusal ng napakalakas na orasyon para pagtibayin ang aking pondo. Arlina! Sa likod mo! Aling Ising, bakit nandito ka pa? Arlina! Paano naman kita iiwan kung ako nagpahamak sa'yo? Patawarin mo ko. Kapag namatay ako, wala akong mukhang maihaharap sa lolo mo. Akin na po ang bata! Binuhat ko ang batang nasa 5 taon pa lang. Kumapit siya sa batok ko habang nakapulupot sa bewang ko ang mga paa niya. Dinala pala ni Aling Ising ang mga asin na inorasyonan ko at yun ang ginamit niyang pansaboy sa aswang na nagtangkang lumapit sa akin. Mabisa rin ang asin na to dahil umuusok ang balat ng aswang na tinatamaan nito. Bata, kumapit kang mabuti sa akin. Huwag kang bibitaw. Kayo naman po, Aling Ising. Sa likod ko lang kayo. Napapalibutan na nila tayo kaya maghanda kayo. Matapang ka pa rin, Arlina! Kahit wala na sa'yo ang bertud! Sigurado ka bang tunay ang hawak mo? Kung tanga ko, utu-utu ka naman. Hinahanap mo ang isang bertud na hindi mo naman alam kung ano ang itsura. Nakakatawa ka. Iwinasiwas ko ang hawak kong kampilan. Buong loob kong labanan sila. Pero natatakot ako para sa buhay ni Aling Ising at ng apo niya. Pero ito ang ginamit kong lakas para mas maging matapang pa ako. Nang sumugod ang mga aswang, ay iwinasiwas ko ang hawak kong kampilan habang umuusal ng orasyon. Tumakbo ako papunta sa kanila bago ako nakipagsabayan sa galaw ng mga to. Ang bata naman ay nakasabit sa likod ko at mahigpit pa rin ang kapit sa katawan ko. Bawat wasiwas ko ay sinasabayan ko ng orasyon to kaya mas nadadagdagan ang lakas ng paghataw ko sa kampilan. Sa bilis at lakas ng pagwasiwas ko ay halos gumuguhit na to sa hangin. Hayop kang babae ka! Niloko mo ko! Nasa iyo pa rin ang bertud! Papatayin kitang hayop ka! Pinuno, malakas na! Napaghandaan niya tayo! Baka maubos tayong lahat! Punyeta! Isang babae lang yan! Hindi pa niyo magawang patayin! Mga inutil kayong lahat! Nang makaramdam ako ng pagod, ay pansamantala akong huminto. Ang mga aswang na nakalaban ko ay natumba na sa lupa at mga wala ng buhay ang mga to. Arlina! Bitawan mo ang kampilan kung ayaw mo mamatay ang matandang to! Paglingon ko sa aswang na kanang kamay ng pinuno nila, kinakaladkad niya na si Aling Ising.
Habang papunta sa kinaroroonan ng kanilang pinuno, umuusok ang kamay ng aswang na nakahawak sa leeg ni Aling Ising pero hindi niya iniinda to. Malakas ang agimat na pinasuot ko kay Aling Ising pero naggagawa ng aswang na labanan to kaya nakakateka kung malakas na uri ng aswang siya. Arlina, huwag mong bibitawan ng kampilan. Hayaan mo na akong mamatay. Basta huwag mong pababayaan ang apo ko. Lola! Lola ko! Sinubukan ng batang bumitaw sa akin para lapitan ng lola niya pero mabilis ko siyang nahawakan. Magtatago na naman kayo sa likod na matanda? Akala ko ba maliit at patpating babae lang ako? Bakit parang kayo pa tong mahilig na manggamit ng ibang tao para lang makaligtas kayo sa akin? Hindi ako nagbibiro, Arlina! Papatayin ko ang matandang to! Natigilan ako lalo nang hablutin ng aswang ang agimat sa leeg ni Aling Ising at itapon to palayo. Umusok ang kamay ng halimaw pero ilang saglit lang ay napaghihilom nito ang sugat na gawa ng agimat. Napilitan akong itapon ng kampilan sa malayo. Napaiyak naman si Aling Ising habang sinasabi na pulutin ko ang kampilan. Hindi mahalaga ang buhay ko, Arlina. Iligtas mo na ang sarili mo pati na ang apo ko. Ito na rin ang kabayaran ng pagtraidor ko sa'yo. Umalis na kayo rito. Halis na! Napailing ako habang tumutulo sa mga mata ko ang luha ko. Ulilang lubos na ako. Wala na rin si Lolo Astong na nagpalaki sa akin. Si Kuya Bani naman ay napatay ko na rin. Wala na akong matatawag na pamilya pa. Si Aling Ising na lang ang bukod tangi na hindi nawala sa tabi ko. Simula nang mamatay ang lolo ko. Kaya hindi ko siya kayang pabayaan. Nang maitapon ko ang kampilan ay ngumisi ang mga aswang. Marami na sa kanila ang nalagas. At kung tutuusin, kaunti na lang ang bilang nila. Lahat sila'y nasa likod ng pinuno nila na para bang kaya nitong ipagtanggol sila. Isuko mo na ang totoong bertuda, Arlina! Mamamatay din naman kayo! Diyos ko! Tulungan mo kami! Kung papatayin mo din kami, ilalaban ko ang bertud na to hanggang kamatayan. Tinitigan kong maigi ang aswang na may hawak kay Aling Ising. Umusal ako ng pamatay na palipad hangin bago ko hinipan ang direksyon ng aswang na yon. Saglit lang ay napangiwi siya at nabitawan si Aling Ising. Humawak ang aswang sa bandang dibdib niya hanggang sa matumba at tuluyan siyang malagutan ng hininga. Takbo! Aling Ising! Tumakbo papunta sa akin si Aling Ising. Patakbo ko rin siyang sinalubong habang hinuhugot ang balisong na nakasuksok sa bewang ko. Nang mahugot ko to, ay hinagis ko sa direksyon ng pinuno nila dahil alam kong balak niyang patayin si Aling Ising. Bumaon ang balisong sa kamay ng aswang. Hindi nito ininda yon. Hinugot niya lang to at pagkatapos ay itinapon. Ang sugat naman nito sa kamay ay mabilis na naghilom. Nakaramdam ako ng paninikip ng dibdib. Ramdam ko ang palipad hangin na binato sa akin ng pinunong aswang. Kaya napaluhod ako sa lupa. Bumitaw sa akin ng bata at kumapit kay Aling Ising. Habang umiiyak to, naramdaman ko naman ang pagyakap ni Aling Ising sa akin. Diyos ko! Tulungan mo kami! Naramdaman ko ang unti-unting paglapit ng mga aswang sa amin. Lumalakas ang iyak ng bata pati na si Aling Ising. Pumikit ako para hindi madistract ang isip ko. Inalala ko ang mga orasyong kinabisado ko. Mukhang balak akong tapusin ang pinuno nila sa pamamagitan ng kumbante espiritual. Hindi na kasi tatalab pa sa amin ang laban ng pisikal dahil protektado na ng kabal ang balat namin. Kaya sa espiritual niya ako sinusubukang talunin. Pero hindi ako papayag na basta na lang ako matalo na hindi lumalaban. Hanggang sa maalala ko ang malakas na uri ng rebeltar. Inusal ko to para ibuelta sa mga aswang ang palipad hangin na ipinatama nila sa akin. Mas triple ang lakas nito. Kaya na magtagumpay akong ibalik sa kanila ang pamatay na palipad hangin ay nakahinga na ako ng maliwag. Suminghap ako ng hangin kasabay ng pag-ubo ko. Kitang-kita ako naman ang panlalaki ng mga mata ng pinuno nila. Umubuto at sumuka ng dugo. Nang makita ng mga aswang ang nangyari ay nagsipag-atrasan sila. Ate Arlina, ito na po ang kampilan mo. Nagulat ako sa bata nito dahil hila-hila niya ang kampilan. Sumasayad ang dulo nito sa lupa. Pero ang pinagtataka ko ay kung paano niya nahawakan ang kampilan dahil hindi to basta-basta nahahawakan ng kahit sino lang. Sa ako lang naalala na ang puso ng bata ay malinis at dalisay kaya siguro nagawa niya tong hawakan na hindi siya napapaso. Kinuha ko ang kampilan at hinabol ang mga aswang na tumatakas. Lahat ng maabutan ko'y tinataga ko. Lahat ng galit ay ibinuhos ko sa huling mga aswang na dahilan kung bakit naubos ko sila. Nang maubos ko sila ay dito na ako napaiyak ng malakas. Inay, Itay, Lolo, Kuya Bani, tapos na. Naiganti ko na kayo. Patay na silang lahat. Patay na ang dahilan ng pagwasak ng pamilya natin.
Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Aling Ising, pati na rin ang bata. Nag-iiyakan lang kami rito na halo-halo ang emosyon. Sa totoo lang, nang matapos ang laban na to, ay dito ako nakaramdam ng takot at panghihina. Pero nang nahimasmasan na ako, ay napalitan din naman to kagad ng saya. Dahil buhay kaming tatlo, nagtagumpay akong iligtas sila na hindi ko nagawa sa mga pamilya ko. Hinanap ko sa abo ng pinuno ang libreta at natagpuan ko naman to. Napangiti ako dahil muli ko tong nabawi sa kamay ng masasamang nilalang na to. Sabay-sabay na rin kaming umuwi ng araw na to. Bago magtakip silim, ay nasa bahay na kami ni Aling Ising. Sinalubong siya ng asawa at anak niya ng mahigpit na yakap. Sobrang pasasalamat nila sa akin dahil nailigtas ko ang buhay ng maglola. Erlina, dito ka na maghapunan. Alam kong gutom ka na rin dahil kaninang umaga pa tayo hindi kumakain. Hindi ko tatanggihan yan, Aling Ising. Sobrang pinagod ako ng mga aswang na yun eh. Salamat, Erlina. Maski na trinidor kita, hindi mo kami pinabayaang maglola. Ay sus, Aling Ising naman eh. Touch na touch nga ako sa ginawa niyo kanina. Pinaalis ko na nga kayo pero hindi niyo pa rin ako iniwan. Mag-isa na ako sa mundong to kasi wala na akong pamilya. Pero dahil sa ginawa niyo kanina, pakiramdam ko nagkaroon ulit ako ng pamilya. Ay di asking bata ka. Pamilya mo naman na kami rito. Hindi naman tayo magkadugo pero pamilya mo na kami. Maraming salamat po, Aling Ising. Pero sa susunod, huwag niyo na pong gagawin ulit yun ha. Kapag pinaalis ko kayo, umalis na kayo. Dahil kaya ko naman po ang sarili ko. Nakita niyo naman kung paano ko sila pinatumbang lahat, diba? Haba oo naman. Ang galing mo nga eh. Hayaan mo sa susunod ay talagang iiwan na kita. Kayang-kaya mo naman pala. Ang galing mong makipaglaban. Kahit buhat-buhat mo pa yung apo ko. Napakaliksi mo pa rin kumilos. Magaling din po kayo, Lola. Saktong-sakto po sa mga aswang yung asin na binabato nyo. Natawa na lang kami habang pinagkukwentuhan ang mga nangyari. Pero kahit na ginagawa naming biro to, ay hindi pa rin naaalis ang kaba sa akin. Alam ko kasi na simula pa lang to ng pagiging albularya ko. Marami pa akong haharapin ng mga panganib. Pero ang mahalaga sa akin ng mga panahon na to, ay alam ko na kung ano ang kapasidad ko. Alam ko na kung anong kaya kong gawin. Napatunayan ko na rin sa sarili ko na kaya ko rin pala magligtas ng buhay ng tao. Sa tulong ng Diyos, naging matatag ako. Pero kahit na napatay ko ang mga aswang, hindi pa rin nabawasan ang sakit na daladala ko dahil sa pagkapastang ko kay Kuya Bani noon. Pero kailangan pa rin ipagpatuloy ang buhay para sa mga taong umaasa sa akin. Lalo na ang bagong pamilya ko na hindi ako itinuring na iba sa kanila. Ako ulit si Arlina, ang bagong manunugis na albularya ng panahon na to.